So, sa mga moment na ito, kailangan natin mag-cool-cool lang. Lalo na doon sa isa pang nakita nating ebidensya. Ay nako, may excite kayo. Grabe. Pero kasi, lahat ng bagay ay dinadaan sa tamang panahon. Pero kukwento ko sa inyo. Okay? Kukwento ko sa inyo. Mga kababayan, bago yung pulburon ni Kuting, ano bang title natin? Pulburon lang. So, di ba, tuloy-tuloy ang rally, mga prayer rally and everything. So, napag-alaman natin na iniipit ni Lisa Tanas ng gobyerno ni Kuting na huwag bigyan ng permit ang mga magrarally. Imagine niyo, nakalagay yan sa ating konstitusyon. Nasa Bill of Rights yan. Karapatan ng peaceful assembly. Pero, mga kababayan, ay pinipigilan ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas na huwag bigyan ng permit ang mga susunod na rally ng Hakbang ng Maisog at yung iba pang mga rally. Kasi in the past, dun sa Liwasang Bonifacio, open yun, hindi na kailangan ng rally ng permit, pero makipag-coordinate lang sa ating mga bruskong-bruskong mga kapulisan para mapanatili ang peaceful environment. Alright? So, yan ang kailangan yung malaman na takot na takot, Ranel Verdiflor. Yes, takot na takot si Kuting at si Lisa Ahas na mag-assembly kayo. Mag-assemble kayo peacefully. Kasi yung ibang mga religious groups now ay nagpapahiwatig na sila ay maging kaisa natin, na mag-speak up. So ngayon, hi Ferdinand Dolosa, how are you palangga? Mario Loy Esteves. So ngayon, inaatasan ni Lisa Tanas ng gobyernong ito sa ang sulok man sa Pilipinas, especially, di ba, naalala nyo yung Hakbang ng Maisog, ay from Davao, tapos pupunta sa North, iikot. Remember that? Iikot talaga ito, iikot. So ngayon, yung mga darating na rally ng April, nagsisimula ng humingi tayo ng permit para legal ang ating pag-assemble dun sa lugar na yan, kung saan mang lugar niya mapili. So ngayon, napag-alaman natin, mga kababayan, na in-instruction na ng Malacanang na punong-puno ng ahas na huwag bigyan ng permit ang kahit anong rally na mag-criticize dito sa Jutang Ginemes na gobyernong Itech. But, okay, excited kayo, Dita Smolo. Okay, sige na nga. Diba? Timing is everything. Ika nga. Ako nga, diba? Ako lang, alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting, kaya ba kayo nagsapakan, nagbatuhan? Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming boses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni Elcare. Mga kababayan, sabi ko nga dun sa kausap ko kanina na may hawak na, my God, you cannot believe it. The pulboronic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero, sabi ko nga doon, kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang Jutang Ginining Kuting na gobyerno, then, ilang buwan na lang ba? Kung anong gusto nila, nang may hawak nitong pulboronic na ito, evidence, maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. Kuting, ang kapal ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bago ka karayin, ay nako, lumisan ka na kung ayaw mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa
sa pwesto. Right? Sabi ni Ronnie, wag mo na ilabas ang pulboronic evidence, hayaan mo na muna. Well, sabi ko nga sa inyo, darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo, since 2022, alam ko naman, alam ko may, you know that already. Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag at hanggang ngayon ay patuloy ang kanyang sesyon. Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, diba? Diyan nakatara si Sandro, yung kanyang Junakis. O, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil dyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. But now, syempre mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising nga ng madaling araw si Kuting, sabi niya silang magkakaibigan. 2:00 ng madaling araw, minulto daw sila. 2:00 ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, 2:00 ng madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? Ibig sabihin, nagpupulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam nga naman, nag-orgy sila. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. I will try to stay cool. So, dun sa mga ginigipit, kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves, na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong asylum, dyan sa Timor-Leste, General Macanas, okay, the General's View, lahat ng ginigipit, Attorney Vic, Rodriguez, wala naman kasi Attorney Glenn Chong, na mamaya makakapiling natin, lahat ng mga ginigipit kayo, mga OFW, konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang pulboronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya magpiesta na kayo, magpalitsyon na kayo. Mag-party na kayo. Grabe, syokot ako. Sino na syokot? Sabi ni Superga na syokot ka. Okay? Si Sindicata, why I can't send sticker? General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo. Talagang dapat nawakasan ito. Si pulboronic Kuting. Nakakahiya sa buong mundo maliban sa isyu nila sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong pulboronic bangag na presidente na Addictus Benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder ang PIDEA chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Imbis na hulihin ang mga pulboronic manufacturer, katulad ni Sayarot, kaya pala pinakawala ni Kuting. Diba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa, nilagyan pa ng PSG, si Sayarot, kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. Kaya pala si Lazo, not si Lazo, si PNP Chief Anacorda, ganun sila. Kaya palang inupo ni Kuting talaga, magtataka, ang mga inupo niya, mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makakatakas, bakla. Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smugs, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Okay? Agawin nila ang yaman ni Pastor, sabi ni Duke. Yeah, kaya you have to celebrate. Ayoko magalit, Ayoko magwala ngayon kasi I'm just waiting. Para ako nasa beach kunyari, I'm just waiting for the right time, Kuting. Meow! Yeah. Grabe, ang kapal na mukha. Ayaw nyo pang umalis. Nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin. Papasukan namin sa inyo yung pera. Ipapaluwa namin, dudukutin namin yung pera sa tiyan ni Lisa. Yan, dudukutin namin ang pera sa utak ninyo. Wala, hindi obra ang impeachment. Palangga, Rosario, hindi obra ang impeachment ngayon. Dahil kasabwat nila ang Congress eh. Hi, Remy, gising ka pa.
So, ang pinakamaganda, boses nyo. Wala nang impeachment. Just your voice. Be there. Pag sinjowing na natin ang mga ebidensya, you have to be present. Okay? Dapat nandoon kayo, wag kayo mawala. So, you decide. Gusto nyo ipagpatuloy na may bangag kayong presidente na patuloy na kumakamkam ng inyong pera at patuloy na kumikitil ng inyong kinabukasan ng buhay ng mga what? Not only the people from the government na inaatake sa puso dahil tinatanggalan ng trabaho, inilalayo kayo sa inyong mga pamilya, mga policemen, mga military or mga sundalo. Imagine nyo ganito, kaya po kayo pala ginaganyan dahil talaga namang pulboronic o bangag na bangag ang inyong presidente. And it's your duty para protektahan ninyo ang inyong Pilipinas, ang inyong flag. Grabe, maloka kayo. Oh my God, I can't freaking believe it. Na alam mo dapat noong 2012 ba nakulong na si Kuting eh. Dapat 2012 pa lang nung siya ay senador, ay talagang dapat naparusahan niya na ang pagiging pulboronic niya at kasabwat sa mga manufacturing of pulboron. Pulboron showing on Netflix. Ayan, nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Yes, nasa taong bayan ang huling halakhak. Don't impeach, people power na, sabi ni Delmar Delfin. Basta peaceful assembly, isplok mo na yan. Sabi ni Firm Mamraga. Palangga, I'm just waiting for the signal. Okay? Kung isusplok natin yon. Pero isusplok talaga yon. Huwag kayo mag-alala. Hindi naman naiipit yon. Diba? Lalabas natin ng bonggang-bongga. So yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirm. The pulburon na sinabi ni Pangulong Duterte, confirmed. Confirm, confirm, confirm. Hindi makakatakas si Kuting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo. Kailangan lang nang i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat, then we can celebrate. Right? Salot sa lipunan ang pulboronic. Yes! Kaya huwag kayong mag-alala. Alam ko galit na kayong lahat. Gigil na kayo. Gusto nyo nang matapos na ang paghihirap ninyo. At ngayon, nakita nyo naman, nagbukulan na sila. Wala sila sa ayos. Hindi po sila magjojumbagan. Hindi sila magbabatuhan o maglalaglagan sila sa hagdanan sa dala ng kanilang kalasingan, kabangagan. At wala sila sa ayos. Hindi ganyan ang matino. How come na makapag-lead sila ng bansa kung sila ay laging bangag at nagbubugbugan, nagjujumbagan at nagbabatuhan? We don't need them. We need someone na talagang mag-lead sa ating bansa at hindi tatanggalin yung mga police officers, mga major general, mga generals, AFP, military and everything, na hindi sila tinatanggal dahil gumagawa sila ng tama. Hindi dapat ganun. Okay? Pakita na. Huwag kayo masyadong excited. Okay? Antayin natin ang basbas. Sabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong excited. Basta meron. I may say meron. Well, sinabi ko na rin sa inyo, meron, sabi ko sa inyo eh. Ay, nako, nakakaloka. Kaya yung mga kongresistang nagkikiss-us dyan, kay Kuting, o baka naman bukas makalawa, kay Inday na kayo. Kaya kung ako sa iyo, Day, markahan mo lahat ng mga to. Yung mga traidor, may nakikisabot kay Romualdez at kay Marcos Jr. na addictus benedictus na pulboronic, markahan mo na lahat yan. Day, kasi Day, pag dumating ang panahon, at yan, yung mga nagkikiss-us sa'yo at paboran mo siya, lilipulin namin lahat yan. Makakatikim sa amin. But I know you're smarter than the pulboronic, so markahan nyo na lahat yan. Babaliktad kayong lahat. Tanginan nyo. Kayo, Congress, mamarkahan namin kayo. Pag nakita ninyo, well, alam naman nila yan. Alam nila. Si Suarez at Tambunting, ay mga yan, mga traidor. Excited na sila. Gaano kayo ka-excited? Ako magpapalit yun. Si Robin Padilla, okay? Na yan niya. Dahil may 2 hektaryang tanim. Ano tinanim ni Robin? Sino nagmura kay HR, putang ina, sabi ni Sinong minura mo palangga? Si Anne Rose?
Si Anne Rose na, si Bulldog, yung alaga ni Kuting. O, yan, grabe, Imagine niyo nagkaroon tayo ng president. My God, I can't imagine na actually, hindi naman ako nagpagamit sa kanila. Nabudol talaga ako. I can't imagine na yung sinuportahan ko, Addictus Benedictus, Diyos ko patawad, mga palangga. I can't imagine myself na sumuporta sa mga hayop na itong Addictus Benedictus. At ikaw, Liza, meron pa akong bagong, wag muna natin pangalanan, ikang hayop ka. Alam ko na kung sino ang nagbayad ng electoral protest ni Marcos Jr. In due time, malalaman ninyo pag gusto niyang magpasabi. Yung hayop na Lisa na yan, na talaga naman wala kayong kapera-pera, nang uutulan kayo ng mga negosyante at mga kamag-anak ninyo na gusto nyo makapera, bayaran mo yung electoral protest. Well, I think binigay sa kanya ba o pinautang or what? 'Di ba? Bayaran ninyo yung mga inutang ninyong mga hayop kayo. Electoral protest ni Kuting, imagine ilang milyon yung binayad nila? 70 million noong 2016 dahil dinaya daw siya. Si Kuting, tapos ngayon, sabot pala niya Smartmatic. Inutang, may nagbigay sa kanila ng pera. Nalaman ko na ngayon kung sino ang nagbigay sa inyo. May ebidensya din. Ayop kayo. Kaya pala, nung tinanong, alam nyo, meron noon article, wag muna lang ngayon, kasi sabi nung natin, nag-informer natin, wag muna, it's not yet time. Noong panahon na may lumabas na article na si Lisa ay nanglilimos ng pera dito sa taong ito, may message kitang hayop ka. Nalala mo yon, Lisa? Wala na kasi yung mga message. Nagpalit ako ng telepono. Kung alam ko lang na mabubudol to, lahat ng messages namin since 2017 dapat in-screenshot ko na record ko. But, nalala mo Lisa Impacta, total nakikinig kang hinayupa ka. Tinanong kita, kung totoo ba na nangutang ka sa taong ito, anong sabi mo sa akin? Hindi. At ayaw mo akong what? Sinabihan mo ako na hindi totoo yan, ganito, ganyan, ganyan. Scammer yan, ganito, ganyan, ganyan. Pala ikaw ang scammer na hayop ka. At yung ebidensya nitong taong to, ilalabas din niya. Well, baka ilabas siya na anytime dahil matapang din yun. Okay? So yan, ang dami pambubulal. Alam mo, mga palangga, you deserve someone na mag-lead sa inyo na hindi ganitong mga Addictus Benedictus at mga kawatan. Mga kapalangga. Imagine ninyo, sinisiraan nyo yung tao na nakatulong sa inyong mga hayop kayo. Tapos kinuhaan mo pa pala ng pera? Gago ka? Ang kapal ng mukha mo? Oh, yun mga palangga, ang daming issue na sobrang exciting. Pero ang masasabi ko sa inyo, konting kembot na lang at ilalabas na ang polboronic. Okay? Ang polboron. Imagine nyo? Kaya ang hirap na huwag na kayo magtitiwala sa pamilyang ito. Kahit sino sa mga anak nila. Wala na kayong pagtitiwalaan na mga mambubudol na Araneta Marcos Romualdez. Ba?